Ano ang pakiramdam ng lumaki na ang ama mo ay itinuturing na isa sa pinakamagaling na player na tumapak sa Philippine basketball? Para kay Bobby Ray Parks Jr., hindi iyon simpleng karangalan. Isa rin itong mabigat na responsibilidad. Sa bawat laro, may naghahambing. Sa bawat tagumpay, may nagsasabing dahil lang iyon sa kanyang apelyido. Pero sa paglipas ng panahon, pinatunayan niyang kaya niyang gumawa ng sariling pangalan at baka mas malaki pa kaysa sa inaasahan ng marami. Ngunit bago ang mga MVP trophies, mga championship at tagumpay sa Japan, nagsimula ang lahat sa isang batang nangangarap na makilala sa sarili niyang pangalan. Ipinanganak si Bobby Ray Barbosa Parks Jr. noong February 19, 1993 sa Parañaque City. Anak siya ng PBA legend na si Bobby Ray Parks Sr., isang pangalan na kinikilala bilang isa sa pinakadakilang import sa kasaysayan ng liga. Ngunit kasabay ng apelidong Parks ay ang mabigat na pressure na kailangan niyang harapin. Noong 2003 naghiwalay ang kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang taon, lumipat siya sa Memphis, Tennessee upang manirahan kasama ang kanyang ama. Doon nagsimula ang mas seryosong yugto ng kanyang buhay at basketball career. Sa ilalim ng mahigpit na paggabay ng kanyang ama, nahubog ang kanyang disiplina, tibay ng loob at pagmamahal sa laro. Dumating pa sa puntong gusto na niyang tumigil dahil sa sobrang pressure at pagod, ngunit nanaig ang kanyang pangarap na maging mahusay na player. Hindi nagtagal ay nagsimulang mapansin ang kanyang talento. Habang naglalaro sa St. George's Independent School, kinilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na high school players sa Tennessee. Noong 2009, napanalunan niya ang Tennessee Division 2nd A Mr. Basketball Award. Kalaunan ay lumipat siya sa Melrose High School at naging bahagi ng isang state championship team. Dahil sa kanyang husay, nakatanggap siya ng scholarship offer mula sa Georgia Tech. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ngunit noong 2010, nagpasya silang mag-ama na bumalik sa Pilipinas matapos tanggapin ng kanyang ama ang posisyon bilang Athletics Director ng National University. Pagdating sa UAAP, agad niyang ipinakita ang kanyang talento. Sa kanyang rookie season noong 2011, napanalunan niya ang Most Valuable Player Award. Sinundan pa niya ito ng isa pang MVP noong 2012 upang maging back-to-back MVP ng liga. Sa murang edad, isa na siya sa pinakamalalaking pangalan sa collegiate basketball. Ngunit habang patuloy ang kanyang pag-angat, dumating ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Noong March 2013, pumanaw ang kanyang ama na si Bobby Ray Parks Sr. matapos ang matagal na pakikipaglaban sa laryngeal cancer. Para kay Ray Jr., hindi lamang isang magulang ang kanyang nawala. Nawala rin ang kanyang unang coach, mentor at pinakamalaking inspirasyon. Ngunit sa halip na bumigay, ginawa niya itong dahilan upang mas pagbutihin pa ang kanyang laro at ipagpatuloy ang pangarap na kanilang sinimulan bilang mag-ama. Matapos ang kanyang collegiate career, sinubukan niyang abutin ang mas malaking pangarap sa Amerika. Noong 2015, nakasama siya sa NBA Summer League roster ng Dallas Mavericks at kalaunan ay napili ng Texas Legends sa NBA G League. Bagamat hindi siya nakapasok sa NBA, naging mahalagang hakbang ito sa kanyang pag-unlad bilang player. Nakalaban niya ang ilan sa pinakamahuhusay na batang talento sa mundo at napatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa mataas na antas ng kompetisyon. Matapos ang kanyang paglalakbay sa Amerika, bumalik si Parks sa Asia dala ang mas malaking karanasan at mas mataas na kumpiyansa. At dito, nagsimula ang isa sa pinakamagagandang yugto ng kanyang karera. Sumali siya sa Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League o ABL. Hindi nagtagal ay naging isa siya sa pinakamalalaking bituin ng liga. Noong 2018, pinangunahan niya ang Alab Pilipinas sa pagkapanalo ng ABL Championship at siya rin ang itinanghal na Finals MVP. Higit pa rito, gumawa siya ng kasaysayan bilang 3 sunod-sunod na beses na ABL Local MVP mula 2017 hanggang 2019. Ang kanyang dominasyon sa ABL ang lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na Filipino basketball players ng kanyang henerasyon.
Noong 2018 PBA draft, napili siya bilang second overall pick ng Blackwater Elite. Mataas agad ang inaasahan sa kanya at mabilis niya itong tinugunan sa loob ng court. Hindi nagtagal ay lumipat siya sa TNT Tropang Giga, kung saan lalo pang umangat ang kanyang laro. Sa loob ng PBA bubble noong 2020, isa siya sa pinakamahusay na manlalaro sa buong torneo. Isa sa kanyang pinakanaalalang laro ay nang umiskor siya ng 40 points laban sa Terra Firma Diep, ang pinakamataas na scoring performance ng kanyang PBA career. Naging mahalagang bahagi rin siya ng pag-abot ng TNT sa PBA Finals. Dahil sa kanyang all-around game, depensa at kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon, marami ang naniniwalang isa siya sa mga susunod na mukha ng liga. Ngunit noong 2021, naging sentro siya ng isang kontrobersyal na usapin matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa TNT management. Sa halip na manatili sa sitwasyong iyon, nagpasya siyang tahakin ang panibagong direksyon para sa kanyang karera. Lumipat siya sa Japan B-League. Para sa marami, ito ang naging pinakamahalagang desisyon sa kanyang professional career. Pumirma siya sa Nagoya Diamond Dolphins at agad na nakaranas ng mas mataas na antas ng kompetisyon. Sa Japan, nakaharap niya ang mga dating NBA players, national team stars at ilan sa pinakamahuhusay na import sa Asia. Unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng coaching staff dahil sa kanyang depensa, basketball IQ at kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Hindi man siya palaging pangunahing scorer, naging mahalaga siya sa sistema ng koponan dahil sa kanyang versatility at leadership. Sa loob ng kanyang pananatili sa Nagoya, mas naging kumpleto ang kanyang laro. Mas humusay siya bilang defender, playmaker at leader sa loob ng court. Noong 2024, lumipat siya sa Osaka Evesa. Dito mas lumaki ang kanyang papel bilang isa sa pangunahing Asian quota players ng team. Dumami ang kanyang playing time, mas naging malaki ang kanyang responsibilidad sa opensa at mas naging sentro siya ng kanilang sistema. Sa Osaka, nagtala siya ng ilan sa pinakamagagandang performances ng kanyang professional career. Patuloy siyang nagbigay ng kontribusyon sa scoring, rebounding, playmaking at depensa habang nakikipagsabayan sa ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa Asia. Bilang pagkilala sa kanyang husay at kontribusyon, ginawaran siya ng Most Impressive Asia Player Award ng B-League. Isa itong malaking karangalan na nagpapatunay na kabilang siya sa pinakamahusay na Asian players sa buong liga. Sa loob ng 5 taon sa Japan, hindi lamang niya pinataas ang antas ng kanyang laro. Mas naging mature siya bilang atleta, leader at profesional. Para sa maraming basketball observers, ang Japan chapter ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang pag-unlad bilang manlalaro. Sa labas ng basketball, naging sentro rin ng atensyon si Parks dahil sa kanyang relasyon at kalaunang pagpapakasal kay Zainab Harake. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang nakatuon sa kanyang pamilya at karera. Sa kasalukuyan, patuloy na inaabangan ng mga fans kung ano ang susunod na kabanata ng kanyang basketball journey. Marami pa ring oportunidad ang naghihintay at marami pa ring team ang naniniwalang marami pa siyang maibibigay sa laro. Sa kabila ng mabigat na pangalang kanyang minana, nagawa ni Bobby Ray Parks Jr. na bumuo ng sarili niyang legacy. At habang patuloy siyang humaharap sa mga bagong hamon, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya kilala bilang anak ni Bobby Parks Sr. Siya na ngayon si Bobby Ray Parks Jr., isa sa pinakamahusay na Filipino basketball players ng kanyang henerasyon.